Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Hallelujah! 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 Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus. At matapos magpasalamat sa Diyos, ay kaniyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo, ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat, ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sabi niya, ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Dahil sa kaniyang walang hanggang pag-ibig at walang hanggang awa, patuloy tayong nakatatanggap ng biyaya mula sa kaniyang pamamagitan. Sa araw na ito, ating ipinagdiriwang ang kapistahan ni Jesus, ang ating Poong Nazareno, bilang walang hanggan at dakilang pari. Bakit pari? Dahil bilang pari na pinakamataas, siya ang walang hanggang namamagitan sa atin mula dito sa lupa patungo sa langit, upang iharap sa ating Ama ang lahat ng ating mga mithiin at pangarap. Isang dakilang paring, siya ang biktima, siya ang alay, at siya ang pinakarurok ng ating pananampalataya. At bilang hari, ang kaniyang buhay na ibinigay sa atin ay ang madama sa kaligayahan sa langit. By the virtue of our baptism, nakikiisa tayo sa pagkapari ni Jesus. Dahil dito, tayo rin ay nakikiisa sa pagpapahayag ng mabuting balita at pamumuhay kung paanong maging kalugod-lugod sa Diyos. Araw-araw na pagpapasalamat, araw-araw na pakikipagniig, araw-araw na mapakikipag-usap upang tayo'y patuloy na makaugnay sa Diyos. Katulad ni Melchizedek na nag-alay ng tinapay at alak mula sa libro ng Henesis, katulad din ni Jesus na ang ating tinatanggap sa banal na Eucharistia ay hindi na ordinaryong alak at tinapay,
kung hindi ang kaniyang katawan bilang alay sa harapan ng Diyos. Ang pagiging dakilang pari ni Jesus ay hindi lamang upang ipakita na tayo rin ay dapat na lumuluwalhati sa Diyos. Tayo rin ay dapat hindi lamang sumasamba kung hindi naniniwala na may namamagitan sa atin at sa kaniyang pamamagitan patuloy na dumadaloy ang biyaya at grasya ng Diyos. Dahil kung walang Diyos, kung walang pari, walang mamamagitan, walang magbibigay sa atin ng tunay na kaisipan ng mga bagay na makalangit. Kaya nga ang ginagawa natin sa banal na misa ay hindi para sa atin, kung hindi para sa dakilang hari na palagi nating tinatawag at palagi nating pinagdadasalan, na sa kaniyang kapangyarihan at sa kaniyang awa ay patuloy nawa tayong magpunyagi sa hamon at takbo ng ating buhay. Dahil kung wala ang Diyos sa ating buhay, ang lahat ng ating pangarap at mithiin ay mawawalan ng saysay. Kaya tayo rin ay nagpapasalamat sa araw na ito dahil kasama natin ang mga magsisipagtapos mula sa Apolinario Mabini Elementary School. Isipin ninyo mga kabataan, kung ngayon ay meron kayong pangarap, ang pangarap ninyo ay mawawala ng saysay kung si Kristo na dakilang hari at pari ay wala sa inyong buhay. Sana si Kristo ang inyong maging gabay. Sana si Kristo ang inyong maging sandigan upang kayo'y magtagumpay sa inyong buhay. Ang ginagawa ng inyong mga guro ay gabay. Gabay ng pag-ibig, gabay ng pakikiisa, at gabay na kayo'y maging matagumpay. Una ang Diyos na dapat ninyong pasalamatan. Ikalawa ang inyong mga magulang. Ang ikatlo ang inyong mga guro. Ang ikaapat ang inyong mga kaibigan. Dahil sa kanila, sinamahan kayo na maging matagumpay sa inyong paglalakbay. Sana po sa inyong pangarap, kasama ninyo si Kristo para kung mabiguman kayo sa unang hakbang, muli kayong tatayo at magpapatuloy dahil sa Diyos ang ating lakas at ang ating buhay. Sa atin pong pagpapatuloy ng banal na misa, ating dadakilain at pupurihin ang Diyos sa kaniyang banal na Eukaristiya. Kung papaanong binanggit sa ating ebanghelyo, kung ano ang ginawa ni Jesus sa huling hapunan, ito rin ang ating ginagawa, sapagkat ang kaniyang alay na tinapay at alak, ang siyang tunay at katapusan na pag-aalay sa Diyos. Wala na ang alay ng mga hayop na pinapatay sa templo. Wala na itong saysay. Ang mga dugong kinukuha nila sa mga hayop na ito ay wala ng saysay. Ito ay binuranan ni Jesus at siya ay nagbigay ng panibagong covenant o kasunduan sa kaniyang banal na pangalan at sa kaniyang banal na katawan. Kaya wala tayong ibang focus kapag tayo'y nagsisimba. Ang focus natin ay nasa banal na Eukaristiya na pinaghandaan ng kaniyang salita upang sa ating pagtanggap, tayo'y nakikiisa sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus na siyang dakilang paring namamagitan para sa ating lahat. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal.